Mukhang malinaw na ang plano ng Los Angeles Lakers kay DeAndre Ayton. Matapos i-exercise ni DeAndre Ayton ang kanyang player option na nagkakahalaga ng $8.1 million para manatili sa Lakers ngayong season, marami ang nag-isip na baka isa lamang siyang trade asset ng koponan. Pero ayon sa ulat ni Dan Wojcicki ng The Athletic, sa ngayon ay plano ng Lakers na gamitin si Ayton bilang backup center sa likod ng kanilang bagong starting center na si Walker Kessler. Malaking dahilan nito ang pag-alis ni Jackson Hayes matapos itong pumirma sa Utah Jazz. Dahil dito, manipis na ang rotation ng Lakers sa posisyon ng center at mahihirapan na rin silang makahanap ng isa pang dekalibreng big man sa free agency. Kaya sa halip na pakawalan si Ayton, mas makabubuti para sa Lakers na panatilihin siya bilang pangunahing pamalit ni Kessler. Bagamat hindi naging maganda ang ipinakita ni Ayton sa playoff series laban sa Oklahoma City Thunder, hindi pa rin maikakaila ang kanyang talento. Noong nakaraang regular season, nagtala siya ng average na 12.5 points, 8 rebounds at 1 block kada laro. Bilang backup center, malaking maitutulong pa rin ang kanyang rebounding, rim protection, interior scoring at karanasan. Kapag kailangan ng pahinga ni Walker Kessler, may maaasahang veteran big man ng Lakers na kayang panatilihin ang lakas ng koponan sa ilalim ng ring. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa planong ito ng Lakers? Tama bang panatilihin si DeAndre Ayton bilang backup center ni Walker Kessler o mas mabuti pa ring i-trade siya kapalit ng ibang player? Samantala, mukhang hindi pa tapos ang off-season ng Los Angeles Lakers dahil isa na namang batang bituin ang kanilang target. Ayon sa ulat ni Dan Wojcicki ng The Athletic, kabilang ang Lakers sa mga kuponang seryosong interesado na makuha ang serbisyo ni Jonathan Kuminga na ngayon ay isa ng unrestricted free agent matapos hindi i-exercise ng Atlanta Hawks ang kanyang team option. Dahil dito, malaya na siyang pumili ng kanyang susunod na kuponan at isa ang Lakers sa mga nangungunang nais siyang mapirmahan. Sa edad na 23, pasok na pasok si Kuminga sa hinahanap ng Lakers na batang wing player na may haba, bilis at depensang kayang sumabay sa pinakamahuhusay na scorer sa NBA. Bukod sa kanyang athleticism, kaya rin niyang umatake sa rim, tumakbo sa fast break at magbigay ng enerhiya sa magkabilang dulo ng court. Isa rin siyang player na may malaking potensyal na lalo pang gumaling habang nasa tamang sistema. Noong nakaraang season, nagtala si Kuminga ng 12.2 points, 5.6 rebounds at 2.3 assists kada laro habang tumitira ng 33% mula sa 3-point line sa loob ng 36 na laro. Bagamat may kailangan pa siyang i-improve sa kanyang outside shooting, malaki ang maitutulong niya sa Lakers lalo na sa perimeter defense, rebounding at transition offense. Maaari rin siyang maging mahalagang bahagi ng rotation at isa sa mga pangunahing depensa laban sa elite wing players ng ibang koponan. Kung matutuloy ang pagpirma ng Lakers kay Jonathan Kuminga, hindi lamang sila makakakuha ng isang mahusay na defender kundi pati na rin ng batang manlalaro na may potensyal na maging isa sa mga pundasyon ng koponan sa mga susunod na taon. Isa itong hakbang na maaaring magpalakas pa sa tsansa ng Lakers na muling maging isa sa mga pinakamapanganib na koponan sa NBA. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Dapat bang pirmahan ng Los Angeles Lakers si Jonathan Kuminga? Sa tingin ba ninyo, siya na ang tamang wing player na makakatulong sa depensa at magiging malaking bahagi ng kinabukasan ng Lakers? Stocking stuffer right there. And you can see it once he got to his 1-2 right here. That's going to be a problem. Man Keegan Murray. Ha! Rejected the screen. The defense is discombobulated.